Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na pinupuri, napasalamatan ka po namin, Panginoon, sa maghapon, Panginoon, na aming mga ginawa at natapos na ikaw, Panginoon, ang siya namin nakasama, Panginoon. Salamat sa patuloy na kalakasan, Panginoon, ng aming mga pisikal ng pangkatawan. Tunay na buti mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa dahil sa patnubay at gabay na aming patuloy na nararanasan buhat sa iyo, Panginoon. Kaya karapat-dapat na ikaw ay aming purihin, karapat-dapat na ikaw ay aming pasalamatan, dakilain ang nag-iisang pangalan, Panginoon. Dahil ito yung nais mo sa aming mga buhay na hindi lamang kami mamuhay sa sanglibutan ito, kundi, Panginoon, mabigyan namin ng kapasalamatan, Panginoon, yung mga kamayarihan mong pangalan. Dahil ito lang, Panginoon, yung aming maibabalik sa iyo, ang pasalamatan ka sa aming mga buhay, sa lahat ng mga ginawa mo sa aming mga buhay. At sa mga oras na to, Panginoon, anuman yung nakita mo mula ulo hanggang talampakan na aming mga pagkakamali, na aming mga pagkukulang, siyasatin mo yung aming puso, yung aming buhay, yung aming pagkatao, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Salamat dahil palagi kang nariyan, Panginoon, na handang nagpapatawad sa amin. Batid mo yung aming buhay, wala kami may katago. Mali man malaki, Panginoon, na mga kasalanan. Lahat ito, alam mo. Kaya salamat, Panginoon, sa patuloy na kalinisan sa aming mga buhay. Salamat din po, Panginoon, sa mga awitin na inihanda, na sama-sama namin na awitin sa gabi nito. Ito'y maibigay namin ng buong buo sa iyo, maging mga bangong samlo sa iyong banal na harapan, Panginoon, sa gabi nito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. At sa lahat, Panginoon, ang gagamitin mo pa sa iyong banal na harapan sa gabi nito. Sa tagapagpaawit, Panginoon, sa gitar, Panginoon, sa mag-aatid ng iyong banal na salita sa gabi nito. Tunay na
8 verses 14 to 21. Yung context po lang ng verses po na ito yung time na nagpakain si Jesus ng libong katao and 4,000 people. After na po ito, ngayon po, itong mga alagad, nakalimutan po nila magdala ng tinapay. Diba kasi nag-travel sila from places to places po. Iisa lang ang dala nilang tinapay. Ngayon po nag-usap-usap sila, sabi po sa verse 16, nag-usap-usap ang mga alagad ni Jesus, akala nila, kaya sinabi yun ay dahil wala silang dalang tinapay. And sa verse 17 po, alam na Jesus kung ano ang pinag-usapan nila, kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagtalo-talo o wala kayong dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakaunawa? Hindi ba ninyo ito naiintindihan? Matigas pa rin ba ang mga puso ninyo? May mga mata kayo pero hindi kayo makakakita. May mga tenga kayo pero hindi kayo makarinig. Nakalimutan niyo na ba? Ito yung magandang question ni Jesus. So, nakalimutan niyo na ba? Pirang-pirasuin ko ang limang tinapay para sa 5,000 tao. Ilang kain ang natira? Sumagot sila, 12 po. Verse 20, nagtanong pa si Jesus, at nagpirang-pirasuin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao. Ilang kain ang natira? Sumagot sila, 7 po. And sa verse 21, sinabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo pa rin ba nauunawaan? Nauunawaan po ba natin? Binasa ko ito ng 2 beses. Sabi ko ba kayo guys na Panginoon na itarapin sa akin? And nauunawaan ko na there are times sa buhay natin, diba? Ka-experience na tayo ng mga maraming pagpapala, blessings ng Panginoon, mga miracles na sa buhay natin. Pero kapag dumating yung sitwasyon na may problema ka na, there are times na nakakalimutan na natin mabuting gawa ng Panginoon. Ingat ko ba doon? And nakakatuwa ko dito kasi pinapaalala niya sa mga alagad na hindi niyo pa rin ba naunawaan? Diba? Kasama niyo ako. Yung isang tinapay na yun, magkakasyon kasi kasama natin si Jesus. Minsan sa buhay natin, gaano man yung kaliit, gaano man yung karami, pero pag alam natin kasama natin ang ating Panginoon, nagiging sapat ko ito. Ngayon po ba? Pwede magpalakalan si Jesus sa liling ito? And let's worship Him. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. Atin mo ay napupuri, wala nang kakasiyahan. Sa Diyos na napupuri, mapakailangan. O may gandang pagkasda, tayo nalala sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Sama-sama, napupuri, walang kakasiyahan. Sa Diyos na napupuri, mapagkailanman. Nagsama-sama, napupuri, walang kakasiyahan. Sa Diyos na napupuri, mapagkailanman. O kailangan mapasya, tayong nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay napupuri, walang kakasiyahan. Sa Diyos na napupuri, mapagkailanman. At doon ay napupuri, walang kakasiyahan.
magandang mapastan Pangin na kapamahan Maganda sa pag-ibig niya Sadyang pagkakas Sama-sama nagpupuri Wala nang kakasiyahan Sa Diyos na nabubuhay Magtagay na naman sa kasama-sama At sama-sama nagpupuri Wala nang kakasiyahan Sa Diyos na nabubuhay Magtagay na naman at sama-sama napupuri Wala kang kakasiyahan Sa Diyos na nabubuhay Magkailan pa man Sa Diyos na nabubuhay Magkailan pa man Sa Diyos na nabubuhay Magkailan pa man Hallelujah, thank you, Jesus. We praise the Lord, worship you, sabalit ko ng Panginoon. Tuloy niya pa pala, Diyos. Lalo po ang meron ng Panginoon, nag-ipan ito ang marami pa ng Diyos. Nagiging sapat ito sapagkat ikaw ay kasama. Hallelujah, Jesus. Thank you. Ikaw ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong naawitan, ikaw ang lahat. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong naawitan, ikaw ang lahat. Kahit kailan di ka nagkulang, niyaya mo sa aming laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko. Kaya ika'y sasambahin, paligid man ay mabuting Jesus. Kahit ako'y nagdarama, basta ikaw ang kasama, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aming laging lahat. Ang pag-ibig mo sa amin walang hanggan, inibig mo ako noon. Panginoon, dakila ka tapat sa nilangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo.
mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan di ka nagkulang, niyaya mo sa aking lahat. Ang pag-ibig mo sa liwanag ka, inibig mo ako. Pag-ibig mo dakila katapat sa langit ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa laging lahat. Salamat po, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa liwanag ka, inibig mo ako. Inibig mo ako. Inibig mo ako. Kung church tayo, pasalamat sa tao, sa ating kabutihan, sa ating pagmamahal. Oh Jesus, we thank you, Lord. Salamat sa iyo, dakila ka, hallelujah. Sa mga kaputihan ko, Lord, na namin kong ipinataras ko sa aming Panginoon. Salamat, Lord, na Ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang aming mga Panginoon na siya nagbibigay sa amin ng lakas ng tagumpay sa bawat araw po, Panginoon. And every time, Panginoon, we call upon your name, Jesus, lagi kang nandiyan para sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord. Lahat po ng tagumpay namin pong natabas, ito po ay dahil sa inyo pong kapangyarihan na kumikilos po sa aming buhay, Panginoon. Sa bawat panalangin po, Lord God, na aming natanggap po, Panginoon, Ikaw po ang nagbigay nito sa aming po, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po, Lord. Sa lahat po ng meron kami, pamilya po, Panginoon, trabaho, Panginoon Diyos, kaibigan po, Panginoon, even this church family, Lord God, we thank you, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming buhay po, Panginoon. Natuloy nga po, Lord, nagiging sapat ano man ang meron kami kapag Ikaw ang aming kasama po, Panginoon Diyos. Nawa, Lord, natutunan namin lagi na magpasalamat sa
i-recognize, Lord God, ang mga bagay na pinagtitiwala po ninyo sa ating po, Panginoon. At matuto po kami ng pangalagaan ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig na walang pinipilit po, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang gabi ito sa iyong papuri at pagsamba sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa gabi ito. Yan. Tayo po tayo mga kapatid, basahin po natin ang Lucas 18, verse 1 to 8. Lucas 18, verse 1 to 8. Nandyan po ba kayo? Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinaysay ni Jesus ang isang talaghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag maghiyawa. Sa isang lungsod, binigan niya na isang buong na hindi natatakot sa Diyos at walang tawag ginagala. Sa lungsod din niyaon, ay may isang babaeng balay na punta sa loob at humihingi ng katawuran. Sinanggihan siya ng upo sa loob ng ilang panahon. Ngunit ng malaunan ay nasabi ko sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, hindi gumagana kalinuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babae ito, sapagkat dahil niya akong ginagampala. Baka pa ako mahihi sa kapapalito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarating sa kanya araw-gabi. Bagamat bilang nagtatagal niyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawa sa kanila katarungan. Ngunit, pagdating ng anak ng tao, sa daigdig na ito, may makikita kaya siya ng mga tao na nanalig sa kanya. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang mga salita. Sige po makakapunta. Yan, sa Lucas 18 verse 1 to 8, sabi po dito, ito ay isang paanyaya na magtiwala sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng walang sawang pananalangin. Yan. Panalangin ko muna pala. Slide back ko kasi. Sige po, panalangin ko muna tayo. Anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamat ka namin, O Diyos, sa isang pribileyo na ako, Panginoon, ay makakapagbahagi sa gabi ito. Patuloy na po na humingi ko ako ng karunungan na nagmumula sa iyo upang ang mga salita mo ay akin kong mapaliwanag, maibahagi sa mga kapatid ko ito. Patuloy na po sa mo ang ating mga puskapan upang maunawaan po namin ang nilalaman ng iyong mga salita. Maraming salamat po, O Diyos, na ito, Panginoon, ay panghawakan namin upang man sitwasyon ng nararanasan namin, patuloy na po, Panginoon, na ito ay amin pong mapapagtagumpayan. Purihin ka, O Diyos, pasalamatan ka. Ito po ang aming samdalanan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga po, ang isang paanyaya na magtiwala sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng walang sawang pananalangin, persistent prayer. Ito din po ay nagtuturo na dapat laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinalay sa ito ni Jesus sa pamamagitan ng talinaga tungkol sa isang Buddha at isang hindi makatarungang hukom upang ipakita ang kalagahan ng pagiging matyaga sa pananalangin kahit na tila matagal ang sagot. Ayan. Sa verse po na ito nakarelate po ako yung sa verse na ito. Hingit po sa iyong kalaman. Di naman po akong palo. Ako po ay may civil case. Ang
tagal na po. Nag-umpisa po ito 2030. Ano na po siya? Bale, 2013. 13 years na po. Naiyak ko. Session. Nung ako po ay nabasa ko po yung schedule. Sabi ko po, ano kaya yung magandang i-exhort. Ayan po. E di, po ako ng Bible. Natapat po dun sa Lucas 18. Natapat po siya sa Lucas 18. Siguro ito yung dapat na ibahagi ko sa inyo. Ayan po. Nung binasa ko po siya, yan ako makamadot po sa kalagayan. Sabi ko, hindi naman ako balo. Pero nananaman ako sa salitaan ng ating Panginoon na once na nagtiwala ka, nanalangin, andun yung katugunan ng idudulog natin panalangin. Kaya, sabi ko, Lord, ito po yung gusto ko ibahagi sa kanila. Kaya, ayun po, ito po yung napili ko para po ibahagi sa inyo. Ayun, ngayon alam niyo na ganito ako, pero meron pala akong pinagdadaan. Ganun pa man, ayun, salamat sa Panginoon. Ano man sitwasyon yung nararanasan ko. Nagtitiwala ako sa Panginoon dahil umaasa ako sa Kanya. Umaasa ako na pagtatagumpayin ako sa laban ko. Kaya yung sitwasyon ko, sisig lang kay Lord, diba? Aasa ako lagi sa Panginoon. Mananalangin ako lagi sa Panginoon. Nakatulad ng babae na balo na to na hindi nagsawa na bumunta sa para ibigay yung katarungan na ninanais ng babae na yun po. May tatlong putos pa ako babagi sa inyo. Yan. Una po, laging manalangin. Hindi ito nangangahulugan na 24/7 na nakaluhod, kundi ang pagkakaroon ng persistent o patuloy na relasyon sa Diyos. Ito ay ang pagtitiwala na naririnig na tayo. Sa ating Biblia, ang pinakatanyag po na Bible verse ko na binanggit ay tungkol po sa laging manalangin. Ito po daw ay mababasa po natin sa Thessalonica 5:17 na nagsasabing laging manalangin. Bagay sa Colossus 4:2. Ayun, nandun din po yung maging matyaga po tayo sa panalangin. Ganon din po sa Episode 6:18. Yan. Andun din po yung manalangin sa lahat ng pagkakataon. Yan. Ang pagtawag sa Diyos sa lahat ng oras ay tanda lang
pagtitiwala at pagpapasalamat na siya kalooban ng Diyos sa bawat Kristiyano. Yan po. Yan po yung una, laging manalangin. Pangalawa po, huwag mawala ng pag-asa. Yan po. Ang layunin ay huwag sumuko. Huwag manghina ang loob at huwag mawala ng tiwala sa Diyos. Kapag tila walang nangyayari, matagal ang hustisya, huwag po tayong mabahala. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Narito ang ilang mahalagang versikulo sa Biblia na nagpapaalala sa atin na huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala sa Diyos at magpakatatag sa kabila ng pagsubok. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng lakas ng Diyos ay kasama natin at may magandang plano para po sa atin. Ayan, mababasa po natin sa Josue 1:9, awit 27:14, awit 31:34. Basahin mo na lang po. Ayan. Maghintay sa Panginoon. Ang pagsubok ay pansamantala lamang. Kasama natin ang Diyos. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga pinagdadaanan. Manampalataya, ang pagtitiwala ay nagbibigay ng lakas. Yun po yung napapalig sa mga verse na ito. Ang pangatlo po, yan, talinghaga ng Buda at hukom. Yan, ginamit ni Jesus ang halimbawa ng isang masamang hukom na nagbigay ng katarungan dahil sa kulit ng Buda. Ang punto ay kung ang masamang hukom ay nakinig, paano pa kaya ang Diyos na mapagmahal at makatarungan? Di ba? Yan. Ito pa ay tinuro ni Jesus upang ipakita ang kahalagahan ng matyagang pananalangin nang hindi nawawala ng pag-asa. Sa kwento ay isang byuda ay paulit-ulit nang humingi ng katarungan sa isang masamang hukom na sa huli ay tumugon din. Dahil ito ay nagpapakita ng Diyos ay mas mabilis magkaloob ng hustisya. Ayan po. Ayan, dapat po tayong laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ayan. Patuloy po tayong umasa sa Diyos. Ayan. At po ay pangunahing punto at aral na nakuha po natin sa verse na ito. Una po, ang layunin ng talinghaga, ituro na dapat laging manalangin at huwag manghila o mawalan ng pag-asa. Ang hukom ay isang taong hindi natatakot sa Diyos at walang inagalang na tao. Ngunit, kumilos din dahil sa pagpupumilit ng Buda. At ang panghuli po, ang pagkakaiba sa Diyos, ang talinghaga ay nagtuturo na kung ang masamang hukom ay nagbibigay ng katarungan, mas lalo na ang Diyos na matuwid ay agad na magbibigay ng hustisya sa kanyang mga hinirang na pinatawag sa kanya. Yan po. Buhin po ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid, lagi po tayong manalangin at lagi po tayong umasa sa Diyos. Katulad po na may pinagdadaanan, maasa po ako sa Panginoon sa mga sitwasyon. Ayan, pinangahawakan ko po yung mga salita niya. Ganun ko po na hindi ako iniwan, hindi pababayaan ng ating Panginoon. Sa Diyos po ako. Amen. Naku naman po tayo sa ating pananalangin. Yan, sabi sa salita ng ating Panginoon Diyos sa Jeremiah 32:17. Si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Amen? Yan. Tulad nga po na may pahayag kanina, walang imposible sa ating Panginoon Diyos. Lahat na pangyayari. Yan. Tayo po lahat ay mananalangin. Mag-group po tayo ng 4. Magkakount po tayo 1, 2, 3, 4. Yan. 1 po ako. 2 si Nino.
ng iyong mga anak na pinili sa loob at labas ng bansang ito, Panginoon, maging ang kabuuan po ng Bataan, Panginoon, patuloy na pagpalain ng lahat ng mga churches na ito po ang tinatag, bawat mga kapastoral, bawat mga leaders, Panginoon, tunay na makaranas ng kapayapaan sa puso, maging kagamit-gamit ang buhay ng bawat isa sa patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Iparanas mo, Lord, ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Iparanas mo ang mga kapapala na higit sa kanilang iisip at inaasahan, Panginoon Diyos, at maipahayag ng maayos sa mabuting balita na nagmumula sa iyo sa kabuuan po ng mundo, Panginoon, sapagat ito yung nais mo na maipahayag, Panginoon, yung mga bagay na nagmumula sa iyo, na kung paano ka nagiging mabuti sa lahat ng iyong nilikha, Panginoon Diyos. Patuloy, Lord, na amin din po kinilalapit ang lahat ng kapastoral na ginagamit nyo sa iglesia nito, sa buhay po ni Pastor Ernie, Pastor Dan, Pastor Ruiz, maging kay Pastor Rodel, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagpalain mo kanilang mga buhay. Iparanas mo, Panginoon, ang mga pagpapala sa kanila. Ilayo niyo sila, Lord, sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Punuin niyo sila, Lord, ng kagalakan sa bawat araw. At tunay na maging kagamit-gamit din po ang kanila pong mga buhay sa loob at labas ng kanila pong tahanan. At gayon din ang kanila pong buong pamilya. Maranasan po nila ang iyong pag-ibig, Panginoon. Naranasan po nila ang kalakasang pisikal, higit sa lahat ang kanilang pong spiritual na pamumuhay. Salamat, Lord, sa oras na ito, maging sa aming pong pagkakaloob. Pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na magkakaloob. Tunay nga po, Lord, na ibalik nyo ito sa buhay ng bawat isa ng siksik, digdig at umaapaw pa ng pagpapala. At tunay na maging kagamit-gamit ito sa inyong pong bahay sambahan ng Great Emmanuel Christian Church. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito inaagad po namin sa matamis na pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Yan, sige po, bigyan po natin ng malakas sa pagpuling palakpak sa Lord. Sila na po po. Yan, Lord, kagaling po sa nakatapos na 3 araw na ng ating Vacation Bible School. Amen. Yan, Lord, tugad sa mga ginagamit niya po. Para po sa ating po mga announcement, this coming Friday po ay meron po tayo revival night sa lugar po ng Malama sa CBC. 5 p.m. po ang alis po sa Taber. Yan, tapos mission. May ano po kayo sa Saturday. Yan. Mission po is 8 o'clock po this coming Saturday. And sa hapon naman po 1 p.m. yung BTS graduation. Then 4 p.m. po yung ating choir practice. Dire-diretso na po yung band practice. Tsaka po yung ating duty, devotion and practice. Yan. Full pack tayo this coming Saturday. Kaya ulit natin yan sa panalangin sa Panginoon. And this coming Sunday po sa lahat po ng mga leaders na ating po iglesia na LC meeting po ng 1 p.m. this Sunday. And Sunday po ang pamigayan po ng ating t-shirt for this coming anniversary. Hopefully, invitation din natin mapamigay na ating this Sunday. Yan, for our anniversary. Tapos po, ang deadline po ng payment natin for t-shirt next anniversary na po. Ay, Kuya Danilo po, ibigay yung ating mga bayad. Okay po, yan. Tayo na po tayo church at pangwakasan po tayo sa padalangin ni Pastor. Tuloy nga po, Panginoon, nagpupuri ng papasalamat po kami sa tagumpay na po karanasan na yung ito sa aming po sama-sama po. Puri, pagsamba, salamat po, Panginoon, sa inyong banal na presensya na patuloy po inululog sa aming pagpalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa inyong masalita na aming po nanarinig, na pagkulay-gulayan po, Panginoon. Salamat at patuloy na tuloy mo ito sa aming mga puso, isipan, at patuloy na maging gawain po namin yung palagi po kami manalangin, may katsagalan po, Panginoon. Ito po sa patuloy na mag-iingat sa bawat isa po sa amin po, Panginoon, sa amin po pasamantalang pag-iwalay at patuloy, Lord, na pagsama sa bawat isa po sa amin at patuloy po namin itong pagkunasan. Gayun din po, Panginoon, maraming salamat sa lahat ng amin po mga pinulog sa inyo sa ating panalangin, personal na ito po, Panginoon, o ay maging amin po mga prayer items. Salamat po, Panginoon, sa mga katugunan ay yung pagkakalaw sa bawat isa. Amin po ay pinulog sa inyo sa lahat po ito.
Ngayon din po Panginoon, napupuri nagpapasalamat din po kami sa pag-iingat na ginawa niyo po kay Bernard sa kanyang pong pag-uwi. Galing po sa Saudi Arabia po Panginoon, patuloy Lord. Salamat po Panginoon sa patuloy na pagbibigay niyo po sa kanya ng pag-iingat at patuloy na kalakasan ng mga po physical na pangatawa. Sa ngayon ay nakasama po namin siya sa gawain po na ito. Salamat po Panginoon. At maging yung aming po mga pagsasalusaluhan sa gabi po na ito, patuloy na paalinisin niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pangatawa. Balik ko rin po ito na maraming beses po Panginoon sa mga tao nagsipaghandang po ito. Salamat po. Naway tagayin ng bawat isa, mga biyayang pagpapala, nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you.